Okay, good day. Welcome to our class. So now we will discuss the conversion about mass from English units to metric units. So vice versa siya. So pag may 1 kilo tayo, katumbas siya ng 2.2 pounds. And kapag may 1 ounce tayo, ounce is equal to 28.4 grams. So now we will convert them, possible na kilo to grams or possible na magkaroon tayo ng ounce to pounds. Okay? So using this conversion, magagawa natin yan. So for example, number 1, convert 55 kilogram to pounds. So we have 55 kilograms based on our given. So may 55 tayo. So based sa conversion natin, ang 1 kilo katumbas ng 2.2 pounds. So using the dimension analysis, para makancel yung unit sa numerator, anong gagawin? Nasa ilalim dapat i-divide natin siya. So, 1 kg katumbas ng 2.2 pounds. Okay? So, multiplying this, ano magiging sagot natin? Equal sa 121 pounds. Pero applying our SF, no? I-try natin yung apply ng significant figures. 'Di ba lahat ng conversion factor ay infinite yung kanyang significant figures. Kumbaga approximate value lang kasi siya. Therefore, ano lang ang pinakatitignan natin significant number? Yung 55. Ilan ba ang significant number ng 55? Dalawa. Therefore, dapat yung final answer natin, may dalawa ding significant number. So, converting this, ano magiging sagot dapat natin? 120 pounds. Sir, bakit naging 120 pounds? So, ni-round down natin kung ano yung pinakamalapit sa kanya. So, 121 yung sagot natin para maging dalawang SF siya. Dapat dalawa sa unahan lang yung matitira. Okay? So, kaya ginawa natin 0 siya. Next. Example number 2, convert 200 pounds to kilogram naman. Baliktad naman, try natin. So, meron tayong 200 pounds multiply. So, dapat anong nasa denominator? Yung pounds naman na 2.2 pounds. Then, nasa numerator natin ay yung 1 kilo. Okay? So, using the dimension analysis, we can cancel the pounds. So, 200 times 1 divided by 2.2 equals sa 90.91 kilograms. So, this is the answer after converting it. Pero applying our significant figures, ilan ba significant figures ng 200? Only 1. Kasi 2 0 na yung kasunod niya. So, dapat ang sagot natin, isa lang din. Paano mangyari yon? Ano ang matitira? Yung 9 lang. So, magiging 90 kilogram na lang siya. Okay? Sir, bakit 90, hindi 91? Pag 91 na siya, so, dalawa na yung significant niya, di ba? 91, ilan significant niya? 2 SF. Pero ang 90, 1 SF. Okay? Saka kung titignan mo naman, ito lang naman kasi yung kailangan matira. Kung ito yung kailangan matira, ang titignan mo lang yung nasa katabi niya, nasa kanan. 0 naman. Automatic, hindi siya above sa 5 or hindi siya equal sa 5. Kaya, round down talaga yung gagawin natin. Okay? Hopefully, na-understand yon. Next. Convert 5 ounce or ounce to pounds. So, we have 5 ounce. So, based on our conversion, wala tayong ounce to pounds agad. Pero, we have the grams and kilograms. Diba? In every 1 kilogram, ilang grams ba? Diba? Meron tayong 1,000 grams. So, let's multiply. Una muna sa baba, meron tayong 1 ounce. Katumbas siya ng 28.4 grams. Then, dapat yung grams na yung na-cancel na natin yung ounce or ounce. So, yung grams naman ang kailangan natin i-cancel. So, 1,000 grams, ilang kilogram? 1 kilogram. Okay? So, makakancel na yung grams.
So, kilogram, sa isang kilogram, meron tayong 2.2 pounds. So, cancel natin yung kilogram, natira yung pounds. So, multiplying this, 5 times 28.4 times 2.2 divided by 1,000. What will be the answer? $0.3124 pounds. So based on our answer, based on our SF rather, 'di ba? Ilan dapat yung value significant figure natin? 'Di ba? Isa lang. Paano ba magiging isa? We have two possible answer para maging isa. Using the decimal points, 0.3 pounds accepted 'yan. We can also have naka-scientific notation. I-move mo siya ng isa, so 3 times 10 raised to negative 1 pounds. Ayan din yung magiging sagot. Any of them. Pareho lang naman ng value yan. Okay? So, already done for the mass. Next is about time. So, in every 1 minute, we have 60 seconds. In every 1 hour, we have 60 minutes. Therefore, sa isang oras, meron tayong 3,600 seconds. So, paano nangyari yon? Let's have a conversion first. Sa 1 hour natin, di ba? 1 hour, ilang minuto? 60 minutes. Sa isang minuto, ilang seconds? 60 seconds. So, cancel yung hours, cancel yung minute. Therefore, 1 hour ay equivalent sa 60 times 60. 3,600 seconds. Kaya ganyan naging conversion natin. Okay? Next. Aside from that, 1 day, 24 hours. 1 week, 7 days. 1 month, commonly 30 days. No? Hindi natin sinusunod yung 31, 28, 20, kung may 29, ayan. So, standard tayo ng 30 days. Then, 1 month, 4 weeks. Then, 1 year, 35 days. Dito naman, may iba pang klase. Ito yung exact. Pag sinabi nating ordinary days, ano ibig sabihin ng ordinary? 30 times 12 lang. Kaya naging 360 days lang. Okay? Pero pag sinabi naman nating leap year, ilan ang leap year? 366 days. Kailan nang nangyari ang leap year? Every 4 years. Kung before 2020, ngayon 2024, sa susunod 2028, yung magkakaroon ng leap year. Okay? Next. Sa 1 year may 52 weeks, equal din siya sa 12 months. Pag sinabi naman natin 10 years, 1 decade. 100 years, 1 century. 1,000 years is 1 millennium. Okay? So now let's have a basic conversion for this part. So example, how many minutes are there in a year? So 1 year, sa isang taon, ilan ang araw? We can have 365 days. Sa isang araw, ilang oras? 24 hours. Then, sa isang oras, ilang minute? 60 minutes. Multiplying this, ilan ang sagot? 1 times 365 times 24 times 60 equals sa 525,600 minutes. So, ito yung sagot natin. Okay? Sir, ba't di natin sinunod yung SF? Kasi di ko ba kung mapapansin mo sa minutes, as a time, exact yan eh. Diba? Exact na oras lang bilang natin dyan. Okay, next, number 2. Clear ko lang saglit, no? Medyo hindi nakita na.
So, convert 4.45 hours into hours and minute. Ibig sabihin, hanapin mo daw yung hours na katumbas niya, then yung minutes. So, automatic 4 hours, automatic meron na tayo. Di ba? Then, ano katumbas ng 0.45 hours sa minutes? So, mumultiply natin lang kay kanina? So, 1 hour, 60 minute. Ano magiging sagot natin? So, magiging 0.45 times 60 is equal to 27 minute. Therefore, ang 4.45 hours ay equivalent sa 4 hours and 27 minutes. Okay? Next, example number 3. If I start walking at 8:13 a.m. then spend 5.60 hours before I return, what time do I arrive home? So, 8:13 ka ng umaga, umalis ng bahay mo, tapos 5.6 ka daw naglakad or umalis, wala sa bahay mo. So, you will just add, automatic, may 8 hours tayo, di ba? 8:13, dagdagan mo siya ng 5 hours, 8 plus 5, 13. Ang 13 sa orasan natin ay 1 p.m. na, no? 1 p.m. Next, mamaya na natin kunin yung minutes. So, ang natira ay 0.6, di ba? So, yung 0.6 hours, katumbas siya ng ano sa minute? 1 hour, 60 minute. Cancel to. 0.6 times 60 is equal to 36. So, may 36 minutes kang nagugol. Already, we have a 13. 13 plus 36. Anong sagot? 49. Therefore, anong oras ka na uwi sa bahay nyo? 1:49 p.m. Okay? So, ganun lang kadali. Mag-convert ng time. Now, let's have a conversion of temperature. Okay? So, you already know the conversion of temperature, lalo na kay Kelvin. Diba? So, hindi lang si Kelvin yung conversion natin. So, we have Celsius to Fahrenheit. So, yung 9/5 ng Celsius mo, add mo lang yung 32, mako-convert na siya sa Fahrenheit. Pag Fahrenheit to Celsius naman, 5/9 naman yung ilalagay mo. Pero, isusubtract mo muna yung Fahrenheit sa 32 times the 5/9. Then, Celsius to Kelvin, before you are using 273 only, ngayon we will use 273.15 para mas mababa yung precision, mas precise and accurate pa tayo somehow. Okay? And Fahrenheit to Rankine. So, after getting the Fahrenheit from Celsius, you will add 459.67 para makuha yung Rankine natin. Okay, let's have an example for this. Convert 40 degrees Celsius to Fahrenheit. So, ang gagawin lang po natin, yung 40, ipapalit mo lang dito sa Celsius na given natin. Okay, so magiging 9/5 times, what is, anong Celsius 40 plus 32. So, kahit walang calculus, masosolve natin to. 40 divided by 5 is 8. So, 9 times 8, 72 plus 32, 104 Fahrenheit. And don't forget to include the units, no? Especially sa mga quizzes and problem set natin. Okay, but you can use calculator to verify. Okay, sa calculator, mahirap magpindot pa ng mga fraction, di ba? So, ang 9/5, pwede nating 1.8 na lang yan. Okay? Gets yan? So, next. Paano naman kapag Fahrenheit to Celsius? So, may 212 tayong Fahrenheit. So, yan naman yung i-convert natin. So, papalitan nyo lang yung Fahrenheit ng 212.
So, 5 over 9 times the quantity of 212 minus 32. So, unahin muna natin isolve yung nasa loob ng parenthesis. So, 212 minus 32 is 180. Okay? So, 180. So, pwede nating i-simplify. Ayan. So, si 180 divided by 9, anong sagot? We can have 20. Ang natira ay 5 times 20. So, 5 times 20 is equivalent to 100 degree Celsius. Okay? And lastly, so what is the absolute zero temperature in Celsius? So, pag sinabi nating absolute zero in temperature, yung Kelvin niya po ay equal sa 0. Ayan. Or 0 degree, 0 Kelvin. Mali yung may degree. Okay? Kung 0 pala yung Kelvin natin, alright, try natin ha. Kung 0 to, what will be the value of Celsius? So, transpose mo si 273. So, in Celsius, ang value niya ay equal sa negative 273.15 degrees Celsius. Okay? Hopefully, naintindihan natin yon. So, ang next naman natin is with velocity. Okay? Speed na tayo. So, let's convert these two problem. So, we have convert 25 kph to meters per second. So, 25 kph, ibig sabihin nun, kilometer per hour. So, pag kilometer per hour, dadalhin mo muna siya sa meter per second. Paano po mangyayari yon? Ang technique, unahin mo munang makancel to. So, paano makancel yan? Ang 1 km, ilang katumbas niya sa meter? 1,000 meter. So, cancel na yung km, meter na yung natira. Next, yung R naman. Sa isang oras, sa taas na siya mapupunta, ilang minuto, ilang segundo rather, 3,600 seconds. So, cancel tong R, natira na ngayon yung meter per seconds. So, 25 times 1,000 divided by 3,600 equals sa 6.94 meter per seconds. Pero applying the SF, may 2 tayo na significant figures. Ano dapat sagot natin? 6.9 lang meter per second. Okay? Last, dito naman, miles per hour to hindi to meter. Tandaan, miles yan. So, we have 25 miles per hour. So, convert muna natin yung miles into kilometer. Then, into meter. So, 1 mile, ilang kilometer? 1 point? Let's recall. Pinag-aralan natin siya before. Diba? 1 mile katumbas ng 1.61 kilometer. So, you need to memorize this kasi hindi na makasama sa quiz to. So, part na ng common knowledge na dapat ito. So, na-cancel na yung miles. Ko-convert na natin yung kilometer, 1 kilometer to meter. So, 1,000 meter. So, na-cancel to. Ngayon, yung R naman, so 1 R. Sir, bakit nasa numerator na siya? Kasi nasa denominator yung R natin, di ba? Para ma-cancel sila, di ba? Dapat nasa numerator to. Then, 3,600 seconds. So, what will be the answer? 25 times 1.61 times 1,000 divided by 3,600. Answer is 11.18 meter per seconds. Okay? However, using the SF, anong sagot lang dapat? 11 meter per second. Okay?
So that's end our conversion, no? From English to SI and SI to English, or even SI to SI. So the next topic is about SI prefixes. So some measurement in SI prefixes, umaabot na siya ng millions, billions. So marami na yung digit na involved. So kaya meron tayong SI prefixes, pag sobrang dami niya, ginagamit na natin to. Pag sobrang liit naman niya, katulad ng mga electrons, di ba? Naka-raise siya sa negative exponent. Yung mga particles na yan, hindi natin masyado nakikita. Di ba? Okay? So, ang mga common naman dyan, kilo, mega, giga, deci, centi, milli, micro, nano. Yan. Pero you need to know din naman yung iba. In our problem set, may lumalabas na pico, di ba? May tera. Okay? So now, let's convert this first. Ayan. Metric system is a system which values can be calculated in factors of 10. So, example, meron tayong 76 million liters. So, ang gagawin lang natin, tatanggalin natin lahat ng 0. So, para bibilangin lang natin yung 0. Pag papunta sa right, no, yung move ng decimal mo, positive yung exponent. Pag papunta naman sa left, yung move ng decimal mo, negative yung exponent. So, ma-experience natin dito yan. So, nandito yung decimal, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, we can have 76 times 10 raised to 6 liters. Ano ang katumbas ng times 10 raised to 6? So, check natin. So, kung titignan natin, times 10 raised to 6 ay ito. Equivalency, mega. So, we can have an answer na equal kay mega liter. So, ito ay equal kay 76 mega liter. Okay? Next. 0.005 grams. O kung mapapansin nyo, papunta sa right ngayon yung ating pag-move. 1, 2, 3. So, 5 times 10 raised to negative 3 grams. Ano katumbas ng negative 3? Negative 3 ay milli. So, we can have 5 milligrams. Hopefully, nasusundan, no? Next. 5,000 Newton. So, papunta siya ngayon sa left. So, magiging 5 times 10 raised to 3 Newton. Ano katumbas niya? Diba? Kilo. So, we can have 5 kilo Newton. Okay? Then, bilangin na lang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 times 10 raised to negative 9 amperes. Anong times 10 raised to negative 9? Diba equivalent kay nano? Diba ito yun? So we can have 7 nano amperes. And lastly, paano to? So bilangin na lang natin. 3, 6, 9, 12. 1 times 10 raised to 12 bytes. Natumbas sa tera. So we have 1 terabytes. So, ganyan lang kadali mag-transform ng mga large values, no, into scientific notation or in SI prefixes. So now, let's convert naman. Pag nagko-convert naman tayo, pupunta muna tayo kay 0. No, saka natin siya i-divert sa kabila. For example, we have 3.3 gigameters. 3.3 gigameters. Ang isang gigameter, para makancel, di ba? Ilang katumbas niya sa meter? Ito yung giga. Ay, ito pala. Transform mo doon, ilan? 9. So, 10 raised to 9 meter. Transform naman natin kay nano. Ang isang nanometer, katumbas niya ay
ilan? 10 raised to negative 9 meter. Oh. Using the dimension analysis, matatanggal tong gigameter, meter, ano natira? Nanometer, which is yun yung unknown natin. What will be the answer? Equal sa 3.3 times 10 raised to 18. Okay? So, using your calculator, you're able to get this answer. Next, third to the last. Convert 5 kilometer. Nasaan ang kilometer? Ito. Dadalhin mo sa centimeter. Dalhin mo muna siya sa meter, saka mo dalhin siya kay centimeter. Okay? So, sa 1 km, ilang meter meron? Di ba 1,000 meter? You can use 1,000 meter or equivalent kay 10 raised to 3 meter. Okay? It's up to you na yan. Then, sa isang centimeter, ilang meter? 10 raised to negative 2 meter. Okay? Canceling this, km, meter, meter. Ano magiging sagot? Equal sa 500,000 centimeter. Am I right? Tama? Okay. Sobra yung M. Okay? Last two example. So, convert 80 centimeter to meters. Ito, madali lang to. Alam natin, ang 80 centimeter, ay, ba't dumodoble? Ang 100 cm, katumbas niya si, sino? Si 1 meter. So, magiging sagot natin, 0.8 meters. We can use also na 80 cm, di ba? Ito yung cm natin. 10 raised to negative 2 meter, katumbas siya sa 1 cm. Cancel to. Still, 0.8 yung magiging sagot natin. Okay, in this example, pinakita ko lang, ito yung conventional na ginagawa natin before. Ito yung using the SI fixes. Last example, 9.9 megameter. So, 99 rather, 0.9 megameter. Micrometer. Ito yung mega, gagawin nating micro. So, sa isang megameter, meron tayong 10 raised to 6 meter. At sa isang micrometer, di ba ang micrometer, katulad sa probstat nyo, mu ang tawag dyan, ha? Okay? So, katumbas ay si 10 raised to negative 6 meter. So, cancel yung mga megameter, meter, natira si mu, micrometer. Ano sagot? Equal sa 99, ilan ba to? Zillion? Trillion. 99, 900. Tapos meron pa tayong siyam. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Or we can use 9.9, ilan to? 3, 6, 9, 12, 13 times 10 raised to 13 micrometer. Any of them can be your answer. But checking on your SF, dapat 999. Tatlo yung SF natin eh. Ito, tatlo yung SF neto. Ito, naging tatlo yung SF kasi dinagdagan natin ng isang 9. Okay? So, that's end our discussion. So, you can now answer your problem sets about measurements. That's all. Thank you.